Good morning! Kamusta kayo? Anyway, habang nasa OT si Dos, nagpunta muna kami sa Alphamart ni Daddy Jano para mag-grocery. Wala na kasing stock ang mga bata. Konti lang yun na pamili namin dahil yung pinuntahan naming mini grocery, konti lang, wala doon halos lahat ng iba naming kailangan bilhin. Kaya pagkain na lang yung binili namin. Kung tutuusin, konti lang naman talaga ito, kaya lang inabot pa rin kami ng 1,000 peso. Grabe no, ang mahal na talaga ng mga bilihin. Dati yung 1,000, marami na kaming nabibili. Pauwi na kami nang meron kaming madaanan na dali. Sabi ko kay Daddy, mag-stop over muna saglit kasi may kailangan talaga akong bilhin. And eto nga, nagtry ako netong Chipsy and Baka Cool. Actually, yogurt lang naman talaga yung kailangan kong bilhin. Pero nung nakita ko ang presyo sa dali, nashock ako kasi mga mima, ang mura. First time ko mamili sa dali kaya na-overwhelm talaga ako sa mga presyo. Pagdating naman ng hapon, nagtaka ako bakit ang tahimik ng bahay. Pag akyat ko ng third floor, eto yung mag-ama ko, naglalaban na pala. Sinabihan ako ni Daddy na ako na raw magsampay dahil pagkatapos siya maglaba, magluluto siya ng aming dinner. Kaya sabi ko, sige, bababa muna ako para ayusin yung mga hanger at magtutupi na muna ako habang hinihintay matapos maglaba si Daddy Jano. Madalas kapag ganitong maraming tutupiin, tinatamad talaga ako pero ngayon no choice kasi kailangan ng hanger. Ito nga pala yung kwarto ng dalawang bata. Ayan naman yung DIY look bed na ginawa ni Daddy Jano. Hindi pa yan tapos, pinturahan pa. Kaya lang, kulang na kulang talaga kami sa oras. Kung dati kapag weekend nasa galaan kami, ngayon iba na. Nasa therapy center na kami ni Daddy Jano. Pagkatapos kong magtupi, umakyat ulit ako ng third floor para dalhin yung mga hanger. Pag akyat ko, heto tapos na si Daddy at nagda-dryer na lang. Ang daming nilabhan ngayon ni Daddy Jano dahil sinabay na namin yung bedsheet, punda at mga kumot. Natagalan matapos maglaba si Daddy dyan dahil ito yung batang maliit ng gugulo. Yung kanyang mga wood toys, ayan o, binasa niya. Hindi din nangyari yung sinabi ni Daddy na ako yung magsasampay. Tutulungan na lang daw niya ako para mabilis. Siguro nadala to nung isang araw nung ako yung naglaba. Inabot kami ni Dos ng alas 10 ng gabi. Napakaswerte ko talaga dito sa aking mister kasi hindi niya ako hinahayaan na ako yung gumawa ng mga gawaing bahay na dapat, 'di ba? Bilang isang babae, talaga tayo yung dapat gumagawa. Pero si Daddy Jano, sa maniwala kayo sa hindi, halos siya yung gumagawa. Lalo na yung paglalaba, pagluluto, tapos kapag may mga binibili akong mga kailangang i-assemble, siya din yung gumagawa. Hindi kasi talaga ako marunong. Ayan, natapos din sa wakas. Ito yung mga nilabhan ni Daddy Jano. Diyan namin sinasampay sa bubong. So kahit umulan, hindi yan siya mababasa kasi safe. Sabi ni Uno, madilim daw sa kwarto nila. Kaya ang ginawa ko, pinagtatanggal ko kayang mga paper bags niya. Sinabihan ko siyang ligpitin niya, tanggalin niya yung mga kailangan pa niya. Dahil itatapong ko na yan. Sa kusina naman, eto na si Daddy Jano, busy na siya. Siya yung talagang gumagawa dyan na dapat ako kasi natatagalan talaga yan siya sa akin pag ako yung kumikilos. Pero mostly guys, siya talaga yung nagluluto sa amin kasi hindi naman talaga ako marunong. Limited lang yung alam ko. O siya, yan na lang muna. See you next time. Salamat sa panonood.